Sutran. Ah, Sabado sang gabi kag time naman sa Bible study, no? Bible study. Balo ka kung ginagal lantaw ko sa tangga kanta. Doon duman ko balang biblical, no? Biblical Bible study, house to house, no? During sang time nila ni Paul na hindi pareho sang sitting, no? Sang mga denomination subong, no? Actually, ang mga pagsamba ang nila subong, ang ilang practice subong sa pag-Bible study or pag-worship ng hinahambal nila is not biblical, hindi pareho sang natabo sa una sa ila ni Paul. Ang ilang rason sila is that we are now in modern era, no? So, kinahanglan na dako nga building, damo-damo gid mga tao, no? Sa ato may problema kung damo ang tao, but sa ato na no need na sang mga buildings siguro nga mo sila, no? Nga grabe nga paningkamot ang himuon sa mga members, grabe nga contribution just to buy lot, no? Then erect a building na mga dalago like sa mga churches subong. So kung aton tanawon, hindi amo nang set up gid sa Bible. So the true setup is this, no, house to house Bible study or amo ning set up. So sabi hambalon sa iban, inyo lang na rason kay jutay lang kamo, no? So we do not tawag dito, no, hindi tayo nagipag argue. Yes, we are very few, but makita din naman natin sa Bible that biblically, yung mga nasa God talaga, even in time of Adam, time of Noah, there were only 8, no, na ang sa Panginoon. Always ang sa Panginoon is remnant or few. Ganon. So, makita natin na we know for sure the reason because this world is being run by the devil. That is why yung kakampi niya talaga, yung mga sumakay sa kanyang pamamaraan talagang marami, no? Dahil nga kukunti lang talaga ang nakaalam ng tamang gospel. At titingnan ko kung pag-aralan natin the gospel of the grace of God, no, at its peak ng time ni Paul. Talagang sabi ng Biblia, Paul increased while Peter and his group decreased. Ganun. While Peter and his group ay kumukonti yung mga nagbibilib na sa kanila dahil nga yung gospel nila, the kingdom gospel, been postponed, no? Ay si Paul, according sa Romans, was increasing or lumalaki yung kanyang mga gawain. Ganon. But, sabihin ko sa inyo, the devil talaga work hard, no? To hide Paul's gospel. No? And eventually, ang resulta niyan, the grace of God, no? Been delayed, the completion of the grace of God, of the dispensation of the grace of God, been delayed at umabot sa atin. Alam nyo, totoo lang, kung hindi talaga na-delay or ibig sabihin yung hindi talaga na tawag dito, na hamper ang pag-preach ng gospel of the grace of God, no? Then early pa yung completion ng tinatawag yan sa Romans chapter 11 verse 25, no? The fullness of the Gentile. Okay? So yun kasi alam nyo yung fullness of the Gentiles, wala namang specific years kung ilang taon yun, no? Yung nakalagay lang doon yung makumpleto ang dispensation of the grace of God. Okay? And people believe, no? We study, tayo na mga nag-study ng dispensation, ng
sound doctrine of Paul naniniwala that it speaks of believers, no? Na mag-believe sa gospel of the grace of God, na mag-complete sang mga souls na dapat dalhin doon sa langit, na magre-replace doon sa mga angels na nagrebelde. Dahil yung numbers na yon, alam naman natin, third part of angels in Revelation, no, ay nadala ni Satan sa kanyang pagrebelde. Sabi doon, we do not know kung ilan yung angels na na-create ng Panginoon. Definitely, we do not know the number, but sabi niya, kung hindi natin, ibig sabihin, hindi natin alam yung kung gaano karami yung third part. Okay? Dahil wala naman tayong number kung ilan yung mga angels na na-create ng Panginoon. At sigurado, whatever na-create ng Panginoon, no, hindi na yun madadagdagan. Okay? Hindi na rin mababawasan. Dahil ang angels ay eternal being, hindi na mamatay. Okay? And yung angels naman, hindi nagpo-procreate. Kaya ibig sabihin, kung ilan yung third part, ganun lang yun. At yan yung papalitan. Yan yung papalitan ng mga members of the church, the body of Christ, na dadalhin doon sa heaven, no? Upang mag-replace sa kanilang mga gawain doon sa heaven. Kaya alam nyo, sabi ng mga hindi nakakalam ng pag-study ng Word of God rightly divided, boring pala doon sa heaven. Ano? Kasi kakanta ka lang daw sa Panginoon. Yun lang alam nila. Because doon sa Revelation, makita nila that people are singing unto the Lord. Eh sabi nila, yun ang trabaho natin doon, kakanta lang sa Panginoon. No! Heaven is government. It is a government now that will be run by the members of the church, the body of Christ. Jesus Christ as head ng government na yon. So, ibig sabihin, government, there is a system no, na pinapatakbo doon din sa heaven. And we members of the church, the body of Christ, will become part of that government pagdating ng araw na i-rapture na tayo upang dalhin doon. Okay? Yun ang mangyayari dyan. So, but na-delay because of effort of Satan hiding, no, the gospel of the grace of God from people. Since, kailan nag-umpisa yan? Sabi ni Paul, after my departure. Pagkatapos na ako umalis na or pagkatapos ng aking kamatayan, sabi niya, wolves from inside and from outside, no, will destroy the church, will destroy the gospel. So yun. Kaya sabi ng mga tao, kung titingnan mo lang, bakit ngayon lang yan, yung rightly dividing na yan, tinago ni Satan? Kasi, alam mo, pag hindi natago to, napabilis yung rapture, early yung kanyang tapos ng kanyang gobyerno, kanyang pag-govern dito sa earth. So, hanggang ngayon, Satan is governing, running the affairs of the earth. No? That is why makita mo, every government is corrupt. Every government, even Israel today is corrupt. Because Israel is not actually the Jews. It's not the biblical Jews, no? Nung panahon ni David, hindi, they are called right now the synagogue of Satan. Mga katauhan din sila ni Satan. Dahil makita mo, sila yung mga proponent, mga gira, mga away-away, doon talaga, killing people, ganon. Ganon ang nangyayari talaga. Okay? So, patuloy tayo ng ating pag-aaral, no, sa book, o sa ating topic, no? And this is the 7th part ng ating Bible study, timing of rapture and tribulation. No, kailan ba talaga ang rapture and tribulation? We have already 7 videos na gawa na sa ating Bible study. At last Saturday, yung pinag-usapan natin, no, ay ang tungkol sa doctrines or
pagtuturo ng mga theologians. Okay? Theologians. Yung mga sinasabi nating mga tao na iginagalang, hinahangaan, sinusunod ng mga pastors, ang kanilang mga turo, sinusunod ng mga and being implemented in the Bible schools, no? Kaya kanya-kanya silang mga katuruan sa Bible, galing nga rin daw sa Bible, kagaya nung Seventh-day Adventist, meron silang sariling katuruan, yung Saksi ni Jehovah, meron din katuruan, ang Baptist, meron din, Pentecostal, meron din, ang Oneness, meron din. And actually, there are 30,000 plus denomination worldwide. No? Ganun kadami ang mga denomination taking doctrines from the Bible. But listen to this. The very danger is ganito. Most of their teaching, no, ay nanggaling sa mga theologians, and not from the King James Bible, not from the words of Jesus Christ. And many doctrines being adopted by the Bible schools, by people, by pastors, no, na naggaling lang talaga sa mga theologians. Okay? At yung isa na doon, yung pinag-aralin natin yung nakaraang Saturday, na yung tribulation daw is 7 years. Hindi yun totoo. Maling-mali yun. Kaya kung hindi nyo napanood yun, magtataka kayo bakit sinabi natin maling-mali. Panoorin nyo yung video natin last Saturday at doon na explain kung bakit mali yung mga katuruan ng mga theologians, mga Bible schools, mga pastors with regard to how many years ang tribulation. Okay? Ang tribulation. So sa ngayon, patuloy tayo. No? Part 7. At yung ating pag-aaralan naman ay yung tungkol pa rin sa mga theologians. Okay? Theologians. Theologians. No? Versus. Parang KJV. Jesus. Or King James Bible. Okay? Yon. So, isa sa mga katuruan, the danger, actually, is this. Pag tayo ay naniniwala sa mga sinasabi ng mga theologians, ay karamihan sa atin talaga ma-mislead or maniniwala sa mga turuan na hindi na sound doctrine. Okay? Yung katuruan nila ay hindi na, number 1, hindi na sound doctrine. Okay? Yun yung mga katuruan nila. Nalilihis na sa katuruan ni Apostol Paul. Yung mga katuruan nila. Okay? So, the danger, dahil may warning si Apostol Paul. Sabi niya dito sa 1 Timothy chapter 1, verse 3. Sabi niya, 1 Timothy chapter 1. Talagang kabilin-bilinan ito ni Apostol Paul, no? Si Timothy ay isang minister na tinuruan ni Apostol Paul na kanyang nag-i-groom upang magiging minister or magiging bishop, no, ng dispensation of the grace of God, teaching sound doctrine sa mga tao na na-save sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. At yung sabi niya dito ni Apostol Paul, as I besought thee to abide still at Ephesus, at this moment of time, Timothy was in Ephesus, and he was told by Paul to abide there in Ephesus. When I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. So, sabi ni Paul kay Timothy, you should charge others also that they should not teach, sabi dito,
other doctrine. You should not teach other doctrine. Okay? Other doctrine. And so, these theologians departed from sound doctrine of Paul. And that is the danger. These theologians actually departed from sound doctrine, of Paul. At yan yung nagiging delikado dyan. Kaya talagang napakaliwanag ng turo ng utos, command ng Panginoon to every person to study, to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yun talaga. That every person, whether you are a boy or a girl, you must study. Because if you just believe these theologians who departed from the sound doctrine of Paul, anong asahan mo? Anong katuruan ang makukuha mo? Sorry. Anong tamang doktrina ang makukuha mo? Sabihin ko sa inyo, wala talaga. Wala talaga if they do not rightly divide the Word of God. If they do not teach the Bible dispensationally, wala talagang tamang katuruan. Sad to say, na yun talaga ang nangyayari. All religions, all denominations that do not rightly divide, do not teach the Bible dispensationally, are teaching the wrong doctrine of these what? Theologians who departed from the sound doctrine of Paul. Okay? So, kaya nga may warning si Paul, teach no other doctrine. But, sad to say, napakaraming tao sitting, no, sa upuan ng mga churches, denominations, lahat, including Catholics, listening to teachings, to unsound doctrine, no, nagiging unsound doctrine na tinuturo ng mga ito. At isa na doon, ang that there is something called pre-tribulation, mid-tribulation, and post-tribulation. Okay? There's no verse, no? Nothing. Wala talaga sa Bible that there is pre-tribulation, that there is mid-tribulation, okay? That there is post-tribulation rapture, no? Na mayroong ganyan, na mayroong sa Bible nakasulat na mayroong pre-tribulation rapture, mid-tribulation rapture, and post-tribulation rapture. Wala yan sa Bible. Okay? So ano yan? Bakit mayroong ganong mga katuruan? Ano ba tawag sa mga katuruan na yan? Yan yung tinatawag na theological terminologies. Okay? Mga theological, galing theological terminologies. Okay? Mga termino nga iya lang sang mga theologians
at hindi galing sa Bible. Nakakatakot yun. At sa maraming panahon, yan yung napapaniwalaan natin na mayroong pre-trib. Nung baptist pa tayo, talagang ito yung atin. Hindi na talaga tayo dito. Wala pagsugod ng 7th week of Daniel, wala na tayo dito kasi mayroong pre-tribulation na mangyayari. But sabihin ko sa inyo, walang verse na magtuturo ng mayroong pre-tribulation. Walang verse na magtuturo na mayroong mid-tribulation. No? Wala ring nagtuturo ng verse na mayroong post-tribulation. Ibig sabihin, post-rapture, pagkatapos ng rapture. Wala nagtuturo na pag sa gitna ng 7 years doon ang rapture. Wala. Wala ding nagtuturo na verse na bago mag-tribulation, mayroong rapture. Wala din. So, ano yan? Theological terminologies ang mga yan. So what is theological terminologies, no? Mga termino, mga terms na ginagamit. Tingnan muna natin kadali kay Mr. Google kung ano yung meaning niya. Sabi dito, theological terminologies para hindi tayo gagawa lang. Sabi dito, the set terminology. Bali ito Dito, ulitin ko ha. Kasi meron ako kanina, hindi ko ma-save dahil wala akong ano pala. Ito yung meaning ng theological terminologies. Yung ibig sabihin niyan, theological terminology refers to the specialized vocabulary phrases. It is a specialized vocabulary phrases. Ibig sabihin, hindi yan galing sa Bible, kundi it is specialized vocabulary phrases and technical language used to describe, analyze, and define concepts, doctrines, and beliefs regarding God, faith, and religious practice. O, kita mo? Hindi nanggagaling yan sa Bible. It acts as a precise language for theological discourse. So, nagiging above pa ito sa Bible because it acts as a precise language for theological discourse. Like for example, bigyan ko kayong example. When it comes to rapture, pag sila nagturo, para nagiging precise talaga ito na mayroong pre-trib rapture. Which is wala naman sa Bible. Sabi dito, it acts as precise language for theological discourse, often derived from Greek, Latin, and Hebrew, to ensure accurate interpretation of scripture and doctrine. Kanami-tani, no? Maganda sana ito kung totoo that theological terminologies will ensure what? Accurate and correct. Correct, no? Accurate and correct interpretation of scriptures. But listen to this. Why it is very dangerous? Because the Bible, the KJV Bible, no, does not need to be interpreted by human. Yan yung delikado dyan. Dahil yung Bible, the King James Bible, no, doesn't need interpretation from human. Since these theologians are human, they could be wrong, they could be right,
And who will decide na tama sila at mali sila? Okay? So, since dahil na nga ang tao ay nakikinig sa kanila, yung kinalalabasan ngayon, nagiging tama sila more than this, sa Bible. Dahil sila nangaasahan. Pag sila yung nag-interpret, nagiging tama. Kaya maraming naniniwala because this theologian teaches that there is pre-trib rapture. Kaya ang daming naniniwala pre-trib rapture tayo, di ba? No? Meron namang theologians naniniwala that the rapture is in the midst of tribulation. Alam nyo, pag naniniwala ka dito talaga, pag naniniwala ka meron dito talaga, walang-wala ka. Dahil wala namang verse na nagsasabi. Dito, maganda pa. Kaso hindi mid-trib tawag doon. Ang rapture na mangyari dito is, you will be delivered, is God's way of delivering us from the wrath of God. Hindi naman niya tinawag na mid-trib rapture. That is why, the danger, alam mo, when it comes to the Word of God, pertaining to tribulation period, because ito, involved dito ang tribulation period Sabihin na ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, kasi tribulation period na ito, ang mid-trib na, ang tinatawag nila yan na dito sa 3.5 years. 3.5 years, no? So, sa gitna na yan. So, time na yan ng tribulation. Umpisa dito. Kaya, whatever written sa time na yan, there is a verse that says in Revelation chapter 22. Revelation chapter 22. Whatever written by God. At this, with regard to what will happen in this time. In this time. Sabi niya dito. And if, verse 18, chapter 22 of Revelation, verse 18, for I testify unto every man that heareth the words of this prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of this book, of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things which are written in this book. So, napakaliwanag that this prophecy refers to the book of Revelation, no? Sa book of Revelation, na whatever nakasulat dyan, sa book of Revelation should not be tawag dito, huwag bawasan, huwag dagdagan. Ang book of Revelation. But what they are doing right now is that some theologians writing something, teaching something na hindi naman tinuturo sa book of Revelation, dinadagdagan nila, binabawasan nila. Ano yon? That there is a post-trib rapture, that there is a mid-trib rapture, and dito, hindi bali dito kasi hindi pa naman tribulation ito. No? But still, sabi ni Paul, ano sabi ni Paul? Teach no other doctrine. So, if you teach pre-trib rapture, na dito pa mangyayari sa time of dispensation of the grace of God, you are now violating Paul's teaching that we should not teach other doctrine other than what Paul taught. No? So,
Yan yung danger nitong mga theologians na ito. So meron ba talaga verses sa Bible na nagpapatunay that there is a pre-trib rapture? O unahin natin yon. Okay? O unahin natin yon. Kasi yun talaga argumento nila, meron daw pre-trib rapture or pre-tribulation rapture. Actually, no, naturo na yan sa mga previous rapture natin. But kasi gusto kong balik-balikin ito para ma-instill, maintindihan ng mga tao because itong bagay na to, naniniwala ko, napakahirap alisin. Bakit? Sa isip at puso ng marami. Bakit? Dahil na-instill na sa puso at sa utak ng mga tao for many, many years that there is pre-trib rapture, that there is, to them that believe that there is mid-trib rapture, and to them that believe that there is post-trib rapture. So, yung gagawin natin is to find out what verses yung ginagamit nila, no? Upang makumbinsi sila that there is a pre-trib, mid-trib, and post-trib rapture. So, alam ko hindi natin kaya ito sa isang session lang, no? So, what are the verses? Unahin natin yung pre-trib rapture. What are the verses na ginagamit nila, no? That there is pre-trib rapture. So, mamaya ating titingnan. But before that, ito nga pala ang Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Church pa rin tayo because we are part of the church, the body of Christ. We are doing Bible study sa 7th Street, 7040, 7th Street, Lawan Village, Balatangharo. Kaya kung andito lang kayo, you can join us sa ating Bible study every Saturday night, 8 p.m. 8 p.m. Mag-uumpisa. Minsan, delayed due tayo, para meron pang fellowship. Then, kung hindi ka paligtas na makapanood itong video, ito lang yung paraan ng kaligtasan sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Wala kang dapat gawin kung di mananampalataya. Mag-believe that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again the third day. Yan lang yung paniniwalaan mo. Yan lang yung i-believe mo. Maliligtas ka na. Wala kang gagawin kahit na ano. Dahil ginawa na nga ni Jesus Christ yung kaligtasan. Dahil kung tayong gagawa, wala talagang gawa natin that God will accept upang tayo maligtas. Yung ginawa lamang ni Jesus Christ at the cross, 2,000 years ago, He died for our sins, He was buried, and rose again the third day. Yun lang yun ang kaligtasan ng bawat isa. Now, whether you are a Jew or a Gentile, sa panahon ito na dispensation of the grace of God. So, bago tayo mag-dive in sa ating Bible study, sa ating topic, let us pray. Ama na banal, thank you so much sa mga kapatid nandito. Thank you sa mga kapatid that are online as we continue our study about sa timing ng rapture at lalo na malaman ng karamihan ang mga maling katuruan mula sa mga theologians, Bible schools at mga churches, denominations sa panahong ito with regard to wrong doctrine of 7 years tribulation and wrong doctrine of pre-trib, mid-trib, and post-trib. There is no such thing as pre-trib, mid-trib, and post-trib rapture. But alam namin na sa Bible mayroong tinatawag na caught up, time that the believers, the church, the body of Christ will be caught up to heaven sa panahon ang God ay mag-deliver sa amin from wrath to come na mangyayari sa 3.5 years tribulation period. Thank you so much. We pray in Jesus' name. Amen. So, what are those verses that convince or ginagamit ng mga theologians that there is a pre-tribulation rapture? Unang-una, let us look into
kung saan ba sila na kumuha na mirong tribulation. So as we studied, no, lahat nito alam naman talaga that the 70th week of Daniel, no, 70th week of Daniel, no, the last week of the 70 weeks na makomplete ang para mag-end ang unrighteousness at ma-establish ang righteousness, ang 1,000 years kingdom ni Jesus Christ on earth, ay mag-umpisa sa last week, no, na hinihintay ng lahat. At many times, it was taught sa ating Bible study that the start of that 70th week, ay yung, signing of peace treaty of Israel with many nations. Yan yung start ng 70th week ni Daniel. Okay? At alam naman natin that Trump, was or is brokering this peace treaty for Israel and many nations. Okay? Na doon sa Middle East. And we know that the 70th week of Daniel, will be 7 years. Okay? 7 years. 1 week is 7 years. That is biblical na pagtuturo that 1 week is 7 years. So, yung katuruan ng mga theologians that before, bakit lumabas yung pre-trib teaching that there is a rapture before the tribulation? Dahil yung 70th week na ito ni Daniel ay tinatawag nila na 7 years of tribulation period. Yan yung tawag nila dito sa 70th week na 7 years ni Daniel. And yung isa pa nilang katuruan, which is not in the Bible, is that they divided these 7 years, into 3.5 years, which they call tribulation period. Ang first 3.5 years. Okay? Then the second 3.5 years, tinatawag nilang Great Tribulation. So, alam nyo, itong lahat ng mga sinasabi nila ito, wala talagang verse na mag-support from the teaching of Jesus Christ or from any Bible writer na makita natin na nagtuturo ng ganitong katuruan. So meaning to say, ito ay theological, ano tawag ditong pre-trib? Pre-trib, dito daw mangyayari ang pre-trib. Dito, meron daw rapture na mangyayari dito bago ang 70th week ni Daniel. At meron daw rapture dito. Sabi ng mga theologians na nagbibilib sa pre-trib rapture. Yan. At isa na tayo doon dati, nung baptist pa tayo. Naniniwala tayo dyan na mayroong rapture na mangyari dito. Okay, so the verses that they are using are this. Ito yon. Revelation 4:1. Revelation 4:1. Sabi nila, alam nyo, abang iniisip ko yung katwiran nila,
no? Talagang wala talagang napakalayo. Tingnan mo, Revelation 4:1. Sabi dito. Ano sabi diyan? Oh, yan, pakibasa sis. After this, I looked and behold, a door opened in heaven, and the first voice that I heard was it were of a triumph, trumpet, talking with me, who said, "Come up, hellfire, and I will Surely. I will surely. talking with me and with said, Come there, and I will show three things which must be hereafter." Kita mo? So, itong verse na to ay napakalayo. Hindi mo talaga ito makita na mayroong rapture dito. This was John, hindi naman to John the Beloved. No? This was John, one of the members of the 12 apostles of Jesus Christ, na siyang sumulat ng Book of Revelation. He was writing the event nung nagpakita, nung tinawag siya paakyat doon sa heaven in the spirit, not actually in physical, no, with soul, but sabi diyan in the spirit, no? Kagaya ni Paul, when he went to heaven, he was in the spirit, not physically. So, sabi dito, it was John. And after this eye, look, ang eye dito, ay nire-refer diyan yung kanyang sarili. And behold, a door was opened in heaven. Kung nabasa nyo yung Book of Genesis, no? When waters went down from heaven, and dropped to the earth and filled the earth with water. Alam nyo kung ano yung inopen doon? Windows and doors in heaven. Binuksan. Okay? Ang doors. Alam nyo, yung firmament na nagsisiperate. Ito, punta tayo sa Yung firmament na yan, na parang tent na round, na nagko-cover sa earth, sa lupa, mayroong water yan sa itaas. Na nag-separate ng water sa itaas at ng water sa ilalim, na ang water sa ilalim, sabi ng Genesis, ay tinipon ng Panginoon. Tinawag niya na seas, ocean. Ganon. So, mayroong door yan. Mayroong door yan. Okay? And that door, I do believe na hindi yan ang door na inopen dito, but there is door wherein those who are on earth can go there. Tingnan nyo, si Jesus Christ. When He went up, sigurado dadaan yun sa door. Hindi pwede hindi dadaan yun sa door. There is talaga a door, a passage from those who are on earth, no, na makapunta doon. Kagaya mag-rapture na tayo. Sigurado yan, i-open yung door na yan at doon tayo dadaan. Hindi ako naniniwala na itong mga door na to at windows na to, ito yung daanan ng tubig. Kasi pag in-open yun, babagsak yung tubig dito. I do believe that there is a door that na dadaanan. Tingnan nyo doon si Jacob. Nung nag-dream siya, nung doon siya sa wilderness, he dreamed a dream that a door in heaven was opened and a stairs from heaven to the ground. And angels, what? Coming down, up and down, no, for to minister unto him. So, dahil nga sabi ng Hebrews, angels, no, are to me, when they were on earth, they were to minister, no,
those who are, tawag dito, yung mga manunubli ng eternal life in prophetic program. Specifically, the Jewish people, the chosen people of God. Andito sila dati, mini-minister nila yung mga Jewish people. Okay? So, this has nothing to do with rapture. Okay. So, John, who was John? John, who saw this vision, no? He was what? Who was John? He was a prophet. He was an apostle with Peter, one with Peter, no? Apostle to the Jewish people. Okay? Ito yung mga apostol na to, no? They were to inherit the earth. Kaya wala sa Bible that John, no, will live in heaven. Wala sa Bible that John will be included during the rapture of the church, the body of Christ. Bakit? John is not a member of the church, the body of Christ, that will be taken up to heaven pagdating ng rapture. Okay? So, yun kasi ang hindi alam ng marami. All denomination nagtuturo that isa lang yung church. Isa lang yung church. Na si John at lahat, sila Peter, lahat-lahat sila, member lang ng isang church. At yan yung church na itinayo ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 16 verse 18. Sa totoo lang hindi. We na naligtas sa panahon na ito ng dispensation of the grace of God, na naligtas sa pagbilib sa gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for our sins, He was buried and rose again the third day. 1 Corinthians 15, 1-4, ay hindi tayo member, hindi tayo kasali doon sa church na itinatag ni Kristo doon sa Matthew chapter 16 verse 18. Hindi tayo kasali doon. So, since rapture is for the church, the body of Christ, John, who is not member of the church, the body of Christ, will not be raptured. That is why Revelation chapter 4 verse 1 does not refer to the rapture of the church, the body of Christ. Hindi ito tungkol sa rapture, but it was his vision, no? Nung siya ay dinala in spirit in heaven and showed him, no? Ng mga bagay na mangyayari on earth. Yung mga events na mangyayari doon na isusulot niya is mangyayari sa earth, lalo na sa mga Jewish, sa nation Israel, pagkatapos, sabi niya, hereafter. Yon. So the problem, bakit tinatawag nito na dito yung rapture, no? Dahil dito sa verse na to. Tingnan mo, sabi nila, bago mag-umpisa ang tribulation daw, ay pinaakyat si John. At yan daw ay isang halimtulad ng kaganapan na tayo daw, dahil nga tayo daw ay hindi papasok sa tribulation period, ay pipicture daw yan ng isang event na tayo daw ay dadalhin din doon before that tribulation. That is theological teaching of theologians that are baseless, no verse na pwedeng isupport. And listen to this. Alam ko, maguguluhan kayo nito. Lalo na yung hindi marunong mag-rightly divide ng salita ng Panginoon. Lalo na yung mga nag-aaral ng salita ng Panginoon na hindi nag-aaral dispensationally. Lalo na yung mga umuupo lamang sa mga kasimbahanan at nakikinig lamang sa mga sinasabi ng mga pastors but hindi nag-aaral
ng sarili nila ng Bible. Mahirapan kayo nito mag-digest. Alam ko yan. But the truth must be told that there is no pre-trib na terminology in the Bible. It is only according to theologians. And most theologians teaches against the sound doctrine of Paul. Yun ang nakakatakot dahil wala talaga yan. Wala yan kasi sa sound doctrine ni Paul. Paul never taught us that there is a rapture. Okay? Anong sabi ni Paul? Anong sabi ni Paul? At yung isang verse na yon na sinasabi ni Paul talaga, mamaya ato titingnan, no? Ay hindi nagsasabi yun ng pre-trib rapture. Ang 1 Thessalonians chapter 1, chapter 5, verse 9, hindi nagsasabi yun ng pre-trib rapture. But ginagamit din nila yun na yun daw ang isang support that there is actually pre-trib rapture. But no, hindi rin nila naintindihan yon kung anong verse na yon. So, another verse na nagre-rely sila that there is a pre-trib rapture. Another verse is Revelation 3, verse 10. Sabi dito, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them and that dwell upon the earth. Oh. Isa dito rin namin tira. Yun, tingnan mo yung verse na yan. Wala na tayo dito kasi hindi tayo padadaanin sa temptation. Oy, sabihin ko sa inyo, tribulation period is not temptation. It is the pouring of the wrath of God and the sounding of the wrath of God. Na doon tayo di-deliver ng Panginoon. It is not temptation. But yun ang katuruan nila. Because hindi nga nila maintindihan, dahil hindi nga nila maintindihan, dahil nga sa maling pagtuturo that the tribulation is 7 years. Kaya nagkandarapa na sila kung ano yung anong itatawag nila dito, ano ba dito? Andito pa ba ang church? Wala na talaga dahil nga delivered from wrath. Wrath na daw ito. Unknowingly, no, that the wrath of God will start here after the Antichrist. No? After the Antichrist will enter into the third temple that will be built for him. Actually, ang third temple na yan, it is for him, for the Antichrist. It is not for Christ. It is for the Antichrist. Okay? So, yun. Dahil nagkandarapa sila kung ano itatawag nila dito, dahil naniwala sila that there is 7 years tribulation, kaya dito nilagay ang pre-trib. Dito daw may rapture. But there's no such verse that says there is a rapture that will happen here. Because the truth is that this is not tribulation yet. This is what? Beginning of sorrows. Sabi dyan ni Jesus Christ. Beginning of sorrows. Yan. Beginning of sorrows is very different from tribulation. Very different from tribulation, ang beginning of sorrows. Different na different. Okay? So another verse, sabi nila, that napaka-convincing ng verse na ito. Na dito talaga ang rapture. Bakit? 1 Thessalonians 5:9. 1 Thessalonians 5:9. Okay? Ano sabi niya diyan? Pakibasa kung andiyan na. Sino andiyan? 1 Thessalonians 5:9. Sabi niya dito, tama ba? 5:9. For God hath not appointed us to wrath,
but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kung hindi mo maintindihan yan, tama. Kung naniniwala ka, kung naniwala ka sa teaching ng mga theologians that there is 7 years tribulation, talagang tama yun. Dito, dahil sabi niyan, i-deliver tayo ni Jesus Christ from the wrath of God. Okay? But the problem is, there is no wrath of God here. That is why that verse does not refer these 3.5 years, the first 3.5 years of 70th week. Why? Because there is no wrath of God here. The calamities that will happen on earth that will cause famine, sickness, are mostly man-made. Alam niyo ba ngayon kung bakit napakaraming sakit ng tao? Huwag magsama yung loob niyo kung ano kayo ha? Na tawag nito ng vaccine. Dahil data-wise, kahit na nga yung sa Congress natin, di ba, mayroong doktor na nagsalita, galit na galit. Bakit nyo kasi pinabayaan na pagtuturukan yung mga tao natin sa Pilipinas? Kaya, tingnan mo, sabi niya, ang daming nagkakasakit ngayon. And that is man-made. The viruses that was injected at the time are man-made, made in laboratory. O, tingnan nyo. The flu, the mosquito bites, na nakakasakit, nagbibigay ng mga sakit sa atin ngayon, mostly man-made. To reduce, to create sickness so that they can sell what? Medicine. Gagawa sila ng mga pagkain na nagka-clog ng ng mga heart, no? Then bibintahan kayo ng pharmaceutical ng alam niyo 'yun? Anti-cholesterol daw, ng mga tatin-tatin. Lahat yung mga gamot na nag-end sa simvastatin, tanan nga tatin-tatin. Sabihin ko huwag kayo uminom niyan. It will destroy your myocardia. Kaya tingnan nyo, lahat ng mga uminom niyan, hindi talaga tumatagal ng 70 years, ng mataas pa ng mga edad. No? The truth is, it will destroy harm your cardiovascular system. Nakita mo, Brad, sa una nga panahon, sa kuway ka pa nagkito. Pagkanto mo sa doktor mo, tingalak mo damo bulong. Tapos way mo gayo imo matiyag. Tuy dugay pagbalik mo to dugang naman bulong damo pagid. Oh. Hindi nagid. Sabihin ko sa inyo ya. Sang nagsigi ko ya pa doktor, doktor ko. Family doktor na sang kumpanya sa una. Bo. Pagkanto ko sa iya, bulong ko una sa high blood. Dugay na, may mga nagdugang na. Hindi na daw kayo sang akon bulong, kinanan lusartan na. Sa una, ano lang yung bulong ko. Tapos may mga pampanubo pa, may mga tatin na. Tinga, wala man ko nag-ayo. Dugang, balik naman ko siya, dugay sakit na tuhod ko, kay ang mga side effect mga to naman. Oh, sakit na tuhod ko, palamanog na tiil ko, guba na kidney ko. Isa man dito ko nadudla sin ko na paghalin ko sa iya. Ang isa lang kabulong para sa kidney ko nga pampastrong lang daw ng kidney ko 15,000. While lapot pala siyang sa mga tuhod, sa mga ano-ano. Tiyama ko siya libog ulo ko. Pero wala ka mahimo mo kay ti amo nang paniwala tayo. We have to follow doctor. Alam nyo, dako gid utang loob ko sa Ginoo. Kay ginlead ko kay Doktora Grace Rojo. Keto practitioner. 2 years. Kami ni Brad Saul. Ang 2 years na sa subong ang epekto. Why na ko keto subong, pero anong ginabira ko subong, Brad? Herbal. Antes ko magkaon, turmeric,
ginagrate ko na, luya, dahon sa ano, damo daw, ng ano ganina, oregano, ano pa ito, bawang, sibuyas, pabukal ko tubig, butang ko cinnamon, butang ko cloves. Mo ginainom ko, dako nga bulig. Cloves? Mayara ko. Cloves. Sang cloves? Asa din ka order? Mayara kagle. Galing kayo, wala ko yato yun. Inabutang Sis, init ka tubig, butang mo lang bisan anom ka cloves. Amo na imnon mo, okay. Nami pagi butaan mo sa iban. Uy, ala, ako niya pastor kagang, Turmeric, butang ay turmeric. kagang kalamansi. Okay ba na? Dako na nga bagay. Dako na nga bagay. Pero ang akong kaon, kalabanan ko yung kaon, malas 12, pasado las 12, ang first meal ko. Mo sina. Tuduhan ko na yung kaon na. Duhan. Hindi ka pastorya. Ano kita ang saga, kita ang biraso niya kataon, kaya mo nang gatag ka, pero sa ulihin na, ang paulihin na ko. Tama na, insakto gina. Kung aga pa kay ti ka trabaho ka, amo sina, tapos sa gabi hindi ka lang magkaon. Pagka mo na rin ang gabi, hindi ka naman yan. Dahil gato naman galing si Sister Rosilo, gato naman siya. Hindi, wala ko, ya, pastor, inom sang kundi ko, kung kaya ko bigyan nga, pagkiskin sa sakit ulo ko, ako kayo ng bulong niya, wait, may pinatay niya, bulong niya nga, ano ha? Tama na. Sa hospital, ayun ako. Tama na, insakto gina. Kaya hindi ko, inom ulo ko kapag, ang gano'n, sa tunan ko. Tuod lang niya kung wala ko yan naka-stumble sa keto, low carb diet. Why na kuya, tapos na to yan. Pinapagawa ko lang, pastor, ang ano lang, balhas. Okay lang na. Oh. Okay. Nagpa-laboratory ko, tanan-tanan, lab ko, okay. Normal. Normal tanan. Pero padayon mo ginang imo herbal nga mga ginainom. Nami gina. So, because they do not understand, no? And following the teaching of the theologians that this first 3.5 years is already tribulation. Okay? Kaya sabi nila, dito yung rapture. Dahil nga akala nila tribulation na ito. But hindi kasi ito tribulation. Ang tribulation, napakalinaw. Basahin ko sa inyo ulit ha. Marami ito. Matthew chapter 24. Matthew 24. Kailan ba mag-uumpisa ang tribulation? Napakalinaw sa Matthew chapter 24. Sabi niya dito, no? Verse 15. Sabi niya dito, there are events that will happen before the tribulation. At yan yung mangyayari dito sa first 3.5 years. Ano yon? Basahin mong Matthew chapter 24, verse 3 up to 14. Ano sabi dyan? There will be famine. There will be pestilence. There will be rumors of wars. Wars. Nation will rise against nation. And what? False prophets, no? Then what? The gospel of the kingdom will be preached first to all nations. Sabi dyan. These are the events before the tribulation. And these things, sabi ni Jesus Christ, no, will happen in this time period during the start of the first 3.5 years of 70th week of Daniel. It is called the beginning of sorrows. Umpisa ng tawag doon, kalungkutan. Okay? Hindi yan tribulation period. So the events that will happen here, mostly man-made. The catastrophic, kagaya ng mga bagyo. Karamihan ngayon ng mga hurricane, man-made. Using the harp. No? Kadalasan dito. But here, I do believe, the wrath of God, inaamin na ng Panginoon yun, na kanya galing yun. And I do believe, He will influence people to use those atomic bombs. Dito yan talaga magagamit. Dito talaga, nation will rise against nation. This is typical wars, no? Na nangyayari. But, alam natin na medyo matindi din na ito gira. Like for example, pag nag-away ang Taiwan, kagang
China, di ba? Away ang US, kagang ang China, Russia, di ba? Middle East. Makita natin na ang intensity of these wars, nation will rise against nation. Also, terribly din, but it is not yet called as tribulation. But it is, sabi dito, beginning of sorrows. When these things will happen, sabi ni Jesus Christ, in verse 21, sabi niya dito, in verse 15, when ye therefore shall see the abomination, when this will happen, here, now in the middle, sabi niya dito, when ye therefore shall see that abomination of desolation spoken by Daniel, the prophet, stand in the holy place, who, ito, kasi tinatawag itong holy place yung temple that will be erected, no? Then sabi dito, let them which be in Judea, who are these? The Jews that are in Judea, flee into the mountains. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. The urgency is too much. Nakon at doon ka sa taas ng bubong mo, huwag ka nang bumaba pa sa loob para magkuha ng mga damit, kung ano naman, takbo ka na. Verse 18, neither let him which is in the field return back to take his clothes. Yung mga nagtatrabaho sa field, huwag nang bumalik sa kanilang bahay. And woe unto them that are with child, to them that give suck in those days. But pray that your flight be not in winter. Yon. Sabi nila, rapture yan. Your flight will not be in winter. Walang rapture dyan. Then sabi niya dito, verse 21, for then shall the great tribulation, as it was, doon pala mag-umpisa ang great tribulation after pumasok yung Antichrist sa temple. When it will happen? Here, in the middle of the 7 years. Kaya sabi nila ng mga mid-trib, dito daw yung rapture. But we are not touching right now, no? Nung mga verses nila, focus tayo sa pre-trib. So maybe next Saturday, no, ang mid-trib. So, yon. So ibig sabihin, dito mag-umpisa ang tribulation period. Kaya sabi ng Panginoon, pag nangyari na yan, pag pumasok na dito ang Antichrist sa temple, wag na kayong palangan-langan pa. Run for your life. Because, anong reason? Bakit sila pinatatakbo? Dahil yan yung time ng tribulation. And what is tribulation? The tribulation period, actually, kumbaga nga, ano ng tawag sina? Casualty of war lang tayo, ng mga Gentile. It is intended for the Jews. It is time for what? It is called Jacob's trouble because it is time for cleansing of Jacob's sins. Okay? So that they will be what? Worthy to receive their 1,000 years kingdom. Okay? So, meaning, the teaching of pre-tribulation is not biblical. It is actually because of theologians not being or not understanding the first 3.5 years. What is that? They name this as tribulation and this great tribulation, which is not according to the teaching of Christ. This is, according to Christ, beginning of sorrows. This is not yet tribulation. Okay? So, the teaching of pre-tribulation was out or was taught out of ignorance, wrong belief, and tawag dito, terminology only ng mga hindi nakaintindi ng 70th week of Daniel. That the 70th week of Daniel is not divided into 3
or is not divided into tribulation and great tribulation, but it is divided into beginning of sorrows and tribulation. So, 3.5 years, 3.5 years. Yan yon. So, there is no pre-trib. It is teaching of theologians that is not backed up by any verse in the Bible. Next Saturday, let's go to the mid-trib belief, or teaching of theologians. So, we are so blessed, no? Bakit? Dahil na unlock sa atin itong truth na to, that for so many years, we believe, even though we are RD. Dahil lahat naman ng RD, ganun din paniniwala eh. No? Hindi nila nakita itong beginning of sorrows and tribulation. Napabayaan nila tong turo ni Jesus Christ. They also believe the so-called theologians. And that is thousands of years that was being taught to Bible students. And we are so blessed. This truth na unlock sa atin. Although alam ko maraming tumataas yung kilay, maraming galit, bakit na ituro natin to, but that is the truth. And you cannot disprove that. It is back up by verses. Yung sa kanila, yung wala verse. Yung pre-trib, mid-trib. So, isa-isahin natin yan. Next Saturday is about believe that mid-trib. That there is mid-tribulation. Rapture. That there is mid-tribulation rapture. So, any question? Bago tayo mag-close? Yes. Di ba, once you save, you save. Yes. Kaya about the store nga mapala sa aton nga state na kaluwasan kung mag-abot na bala ang tatakanay. Tatakanay? Ano Hindi. Actually, mag-abot ang tatakanay, wala naman tada. Hindi madula. Bisan pa na-injikan, hindi na yung madula. Why na yung may makadula? Ang body na lang na-destroy, kagaya nung sa 1 Corinthians chapter 5, mirong nagkasala doon. Yung kasalanan niya medyo matindi. Having an affair with his father's wife, no? Medyo matindi. But sabi ni Paul, yung katawan niya ipa-destroy kay Satan, but yung kanyang soul will be saved. Yun. So, hindi na talaga. Ang importante lang, sis, na yung ating kaligtasan na pinaniwalaan, hindi yung pinaniwalaan natin sa baptist dati. Dahil iba yon, yung accept Christ in our heart, open our heart, no? Talagang magpapa-opera ka kung ipa-open mo yon. No? Hindi talaga yon. Ito lang yung kaligtasan na hindi talaga mawawala na. Maniwala or magpati kita na si Jesus Christ na patay, bayad sa atong kasalanan, ginlubok siya pag nabanhaw ikatatlo kadlaw. Hindi na madula. The truth is, bisa na-inject ka pa ng itong mga mRNA, it will only destroy your body, no? But not your soul. Because our soul, once we are saved, that salvation cannot be taken from us. Hindi na madula sa atin. We are saved forever. So pagdating nung tatakan nila na yan, dito na mangyari yan, dito, paghari na ni Antichrist, andito kasi sis ang rapture eh. Before siya magpasok. Because hindi naman siya makapasok sa temple, hindi siya makareveal ng sarili niya kung hindi muna kuha ang Spirit. The one that let it. No? Ang Holy Spirit. You know. Oo. Yun. So, once you are saved eternally. Yun. At please, encourage nyo. Alam, sis, yung mga kamag-anak kadamo, no need nga magsimba sila diriya. Mag-attend sila Bible study. No need. Pero kung gusto nila mag-grow, pwede. But ang importante, mag-believe sila. Hambalon mo sila. Kapati ka, patihan mo niya nga si Kristo napatay, ginbayaran niya yung sala. Ginlubong siya na banhat at lukad. No?
Basta magpati siya ng tao, you are saved. Why na kinanglan proof? Kinanglan ma-proof na makadto ka di para magsimba, mag-attend Bible study. Hindi na proof. Hindi na proof. Ngaari lang kita dire because we know for sure that we need to fellowship to edify each other. Para nga magligon kita. Malo ka kung hindi ta mag-fellowship, paano na lang ta karon maligon? Nga grabe subong ang panawagan sa kalibutan, di ba? Ang challenge mo sina sa kalibutan. So, it is biblical that we believers sa time ni Paul ay iipon-ipon, tipon-tipon pala, tipon-tipon para ma-edify. But kung wala ka, hindi ka maka-join, hindi mawala yung kaligtasan. Oh, any more question? Importante yan nga pag abot na silang time iniyo man 2030 ako ya sigurado there is a coming major reset of everything. Ha? Yes, naka-stage na, naka-set na kung saan ang mangyari and that is 2030. Ang aton gobyerno is preparing digital piso. Wala na kwarta. 27, 28, hinay-hinay na padula na ang cash. So, ang baldira sa Bible, cashless, diyan maghari si Antichrist. So, meaning, dahil mangyayari yan 2030, ibig sabihin, that is the start. So, ibig sabihin, pag sign sang peace treaty, ang third phase, it is now the start of beginning of sorrows. Start of ang first phase. Many times. 2,000 na. Hindi to. Mga ano lang to. Pero kung vlogger na black to tanan, mga pilato ka kuan, na receipt wala na ang kuan. Wala na banking, wala na... Why ito mo na yun? Why ito tabo itong ginapatihan nila? Pero na kuan ko, mga duwa ka daw. May aragid man? Ang buta. Why na kami, why to magpugo? Ito ka. Una-una, yung matungstol, kurbaan ang mga dampar lang. Dampar lang, unod pala sa ina, bako may hindi na nasikaan kay... Pero na receipt ko, nakakuan na. Basta daw... May aragid man? Nag-receipt pila kadlaw? Nadula pila kadlaw? So daw na ano lang to kay ginaano nila, ginaayos nila ang system. Ginkuan ko sa ATM. Hindi ka mo ka-withdraw sa to eh? Ay, sabi ko, why kami nagdukan, basta kay why unod. Boy. Wa na kaya pagsundo. Launa na gali. Kaya, ano na lang to, kung nadula mo ni Kamuni. Why to sa ATM, amo to, pagsulod Ay. sa ATM. Ate, damo, mga small reset lang to. Kwanto sa ng small system reset. Iniya halos tanan na gidya. Kwarta. Banking. Paano di, pastor, ang ano pa rin sa bukid, ang siyempre wala sila ka-registered, wala sa ano, hindi sila makabakal-bakal. Amo ganin assist ang mabuhi na lang. Mayo pa na gani sila kay matanom lang sila, mabuhi pa sila. Mayo pa na sila. Actually, that is sa Amerika subong sis. Sa Amerika damo subong mga family nga nakabalo sining coming nga reset nga digital nga kontrolado ka sang gobyerno. May mga nagatipon sila dito sa Amerika. Gatipon sila sa isa ka lugar, bakal nilang lupa, kag nagatanom sila nagabuhi sila sapat, gahimo sila sang ilang kuryente, may community sila. Daw may ari di subong nagahimo somewhere sa Luzon, sa may Laguna. Daw pero hindi man gani mga RD, no? Irish na dugay na niya. Hindi sila mga RD, naghihimo sila di subong sa no. Kamo na ginihimo nila. So ang tabo sina tanom sila nga kung hindi sila na sila kabakal, mabuhi sila sa ila tanom ila mga sapat. May ara man sila power himo sila kabalo sila maobra mga solar. Tapos may water system man sila. Muna may refrigeration system pa sila nga ginalubong nilang mga nga hindi maguba. Kaysa muna sa banga ko lang na sunod. Gani. Na. Di makasurvive pa na sila sis.
Pero definitely, they will be cast out sa ginatawag na living in city. Hindi na sila makasulod sa city, labaw na kung wala sila, ano. So kung hindi ka maka-adapt sang system nga muna, para sa aton, ang mga tigulang, para sa akon, masilin ako yung daan, takan ko na yung mga computer, mag-uambos na, takan ako yung mga, akong cellphone yan, message, chat lang na yan, pero sila yung mga app da, takan ko na yan. Karon ko hindi na ako ka-withdraw. Amo nang ginatawag sang sining government, useless people. You will be killed. Amo na da, mga tigulang na. Actually, macho naman lang nila. Ano yung nag-umpisa na kanyang electronic card na sa komunikado ng sakyan? Electric car. Yung video ni Marcos na Dulan eh. dulat eh. Tika, so bakal man blato nila gold. Atong gold galing aging kawat. Atong gold galing aging siling baligyan nila. Ila galing itong ginkuha. Amo itong ginkawat nila, kwarta mo ginbakal nila sang gold. Kaya kabalo man sila nga kung mag-digital na, itong mga papel to, ay na to. Si Coca na doon, buhay na si Coca. Kasi nag-simple mo to siya. Oo Kaya sa tukbalo kayo. Kasi may nakashare man doon sa no. So, yung mga marot man lang adaan sila. So, cashless society. Cashless. Digital money. Digital money. Wala na matabo. 2026, rapid na ni nga, medyo magtingala ka daw kasako na isang pagbaguhaw. 27, dahil nga 2020, 2030, dapat fully implemented na ang BIS system of government. And I do believe that is already tribulation period. Last 3, kumbaga nga, 3.5 years na lang. 3.5 years na lang ang mundo, no? Bago mag-start ang 1,000 years reign ni Jesus Christ. But tayo, 3.5 years pa sila dito, tayo dito, since we will be delivered from the wrath to come that will happen here, then the Antichrist cannot reveal himself. Kung andito pa ang Holy Spirit, then alam natin na dito tayo ang mid-trib ba yan? Kaya mali-mali talaga. Kung paniwalaan natin yung kung paniwalaan natin yung mga theologians, dito yung pre-trib. Di ba? Dito yung pre-trib, hindi dito. But since hindi tinawag na ni Jesus Christ na pre-trib, mid-trib, post-trib, hindi natin tawagin yun. It is a rapture that will happen before the pouring of wrath. Before the wrath. Rapture that will deliver us from the wrath to come. Yan yung tawag kasi dyan di ba? Deliverance from the wrath. Hindi yon mid-trib. And walang pre-trib, mid-trib. So what is that? Mid-trib, pre-trib, post-trib, rapture. Theological terminologies na nag-lead lamang sa mga tao to believe sa mga teachings na wala naman sa sound doctrine ni Paul. No? So, yes, talaga. So, wala na question? So, kung wala na, let us close in prayer then para maka-fellowship tayo sa aton gamay nga pagkaon. So, Brad Saul, ikaw ba mag-pray? Mahambal sa theologian na preacher. Ang apat at my Lord na kaya kami sa apostolic na mga Judean, nabibigyan si Brother John sa Bible study, magkarayan na sila. Kanamin na magpusin mo sa Amen.